Katatapos lang ang operasyon sa mga mata ni Janica nang mabatid niya na pumanaw ang kanyang lolo, ang natitira niyang pamilya. Gusto ko makadalo sa libing ng lolo ko, sabi niya sa babaeng nurse na nagpaabot na balita sa kanya. Nurse rin ito ng kanyang lolo. Hindi pa po kayo maaaring lumabas ng ospital, ma'am. Kailangan pa po ninyo ng pahinga. Gusto kong mahawakan man lang ang katawan ng lolo ko, giit niya. May benda ang kanyang mga mata, kaya hindi makalaya ang kanyang mga luha. Nanikip ang kanyang dibdib dahil sa sama ng loob. Nagpumilit siyang tumayo at bumaba ng kama. Mama, upo lang kayo, sabi ng nurse. Ikalawang hakbang pa lamang niya ay nawalan na siya ng balanse at napaupo sa sahig. Kumislot siya nang maramdaman ng maskuladong mga braso na bumuhat sa kanya. Sino ka? Tanong niya. I'm your husband. Tura ng barito ng tinig na lalaki. Enrique? Manghang sambit niya. 3 buwan nang nakalipas magmula nung ikinasal sila ni Enrique de Silva sa US. Yun ay bilang pagsunod sa kasunduan nito sa kanyang lolo. Hindi pa niya nakita ang mukha nito. Sinabi lang din ng lolo niya ang pangalan nito. Kasalukuyan siyang nagpapagamot sa US nang sinabi ng abuelo na ikakasal na siya sa lalaking to. Bakit ngayon ka lang bumalik? Tila may hinampong tanong niya rito. Maingat siya nitong inihiga sa kama. I'm busy. Nasaan ang perang pinagbentahan ng lupa ni Lolo? Sino mag-aasikaso sa libing niya? I'll take care of your grandfather's burial. And about the money, I deposited it in your bank account. 10 million yun. Pinakasalan mo lang ako dahil sa lupa ni Lolo, di ba? Yes. At matagal ko nang gustong bilhin ng 10 hectares lot na yun para pagtayuan ng planta ng kuryente. Pero ayaw ng lolo mo. Pumayag lang siya nitong na-diagnose siya ng stage 4 lung cancer. I promise to take care of you after our marriage. Kapalit ng pagbenta ng lupa sa discounted price. Dismayado man ay walang magawa si Janica. Wala na ang nag-iisang pamilya niya. Saan ako titira ngayong naibenta na ang lupa ni Lolo? I bought a house for you in Batangas. You can live there freely. At paano ang bahay namin sa binili mong lupa? Na-demolish na yun. Kasama rin yun sa binayaran ko. Mariin siyang napakuyom ng mga palad. Marami siyang magagandang alaala sa bahay nila. Gusto ko nang umuwi at mayakap si Lolo sa huling pagkakataon. Gumagaragal ang tinig na sabi niya. Don't push yourself, Janica. You need more rest. Aalis na ako. Enrique, tawag niya sa kanyang asawa, ngunit wala na siyang narinig mula rito. 1 linggo pa ang lumipas bago nakalabas ng ospital si Janica. Kung kailan nakakakita na siya, ay hindi na bumalik ang kanyang asawa. Nasaan po si Enrique? Tanong niya kay Vivian, ang ina ni Enrique. Ito ang nag-asikaso sa kailangan niya sa ospital. He's in the US for a business matter. Sinabi lang niya na ihatid kita sa bahay niyo sa Batangas. Ma'am, bakit hindi na ako binibisita ni Enrique pagkatapos ng libing ng lolo ko? Janica, I'm your mother-in-law now. Please call me mommy. Sabi nito, palabas na sila ng ospital. Pero alam niyo na napilitan lang si Enrique na pakasalan ako. Yes, pero legal ang kasal ninyo at wala naman akong problema sa'yo. Pero inutil ako. Hindi pa ako makapagtrabaho. Huwag mong isipin yan, iha. Hindi mo naman kailangan magtrabaho. Marami kang pinagdaan ng trauma simula nang na-aksidente kayo ng parents mo na sanhi ng kamatayan nila. Tapos nabulag ka pa. We're your family now, okay? Tumango lamang siya. Mula Maynila ay bumiyahe sila papuntang Batangas. Nakatulog sa kotse si Janica at nagising lamang nang makarating sila sa bahay ni Enrique sa Lipa, Batangas. Narito na tayo, Janica. Nag-hire ako ng 2 kawaksi na makakasama mo dito sa bahay. Ani Vivian nang makababa sila ng kotse. 2 palapag ang bahay at may mataas na gate. Sinalubong na sila ng 2 ginang nakawaksi. Hindi po ba kayo titira rito, Mommy? Tanong niya sa binan nang papasok na sila ng bahay. Hindi. Kasi may negosyo rin ako sa Maynila. Si Enrique po, uuwi rin ba siya rito? Oo naman, pero baka hindi madalas kasi busy rin siya sa business niya sa Maynila. Hindi na siya kumibo. Bumalik din ng Maynila si Vivian pagkatapos ng hapunan. Sa paglipas ng mga araw ay nakaramdam ng pagkabagod si Janica. May contact number sa kanya si Enrique pero hindi ito sumasagot sa tawag niya. Sa text lang. Ma'am Janica, kumain na po kayo. 7:00 na ng gabi.
Sabi ni Linda, ang isa sa kawaksi. Pinuntahan pa siya nito sa hardin habang siya'y nagtatanim ng buto ng kamatis sa binungkal niyang lupa. Sige, papasok na ako na bahay. Naghugas si Janica ng mga kamay sa gripo. Saktong pagpasok niya ng bahay ay tumunog ang kanyang cellphone na nasa bulsa ng kanyang shorts. Excited niyang dinukot ang kanyang cellphone. Si Mami Vivian na siguro to at pinadala ang picture ni Enrique na hiningi ko. Wala kasing personal social media account ang asawa ko. Bulong niya. Ngunit naglaho ang kanyang ngiti ng ibang larawan nang ipinadala sa kanya ng anonymous sender. Sino naman to? Takang tanong niya nang makita ang larawan ng babae at lalaking nakahiga sa kama. Nakayuko ang lalaki kaya hindi klaro ang muka. Binasa niya ang mensahe kasama ng picture. Hello, Janica. I sent you my pictures with Enrique to help you realize that your marriage to him is useless. Ako ang babaeng mahal niya at hindi magtatagal ay hihiwalayan ka rin niya. Lumayo ka na bago ka masaktan ng sobra. Basa niya sa mensahe. Nanginig ang kalamnan niya sa galit. Kaya pala hindi na siya nagpakita sa akin. Baka pinalipas lang niya ang pagkamatay ni Lolo para hiwalayan ako. Hindi ako papayag na bastusin niya ang kasunduan nila ni Lolo. Aalis ako rito, pero hindi ka magiging malaya, Enrique. Nagagalaitin niyang wika. Pagkatapos ng hapunan ay nag-impake ng gamit si Janica. Hinintay niyang makatulog ang mga kawaksi bago nilisan ang bahay ni Enrique. Samantala, nagbabalak ng umuwi ng Batangas si Enrique ngunit nag-text ang kanyang ina. Sinabing umalis ng bahay niya si Janica. Tinawagan niya ang ginang. Mom, what do you mean Janica is gone? Balis ang tanong niya sa ina nang sumagot ito sa kanyang tawag. Lula na siya ng kotse pauwi sa kanyang bahay. Nakita sa CCTV footage na umalis ng bahay si Janica dala ang maleta. May 3 araw na nakalipas, anak. She didn't answer my call. Nag-report na ako sa polis pero wala siya sa lipa. Baka nagpunta siya rito sa Maynila. Huling chat niya sa akin na hiningi niya ang picture mo. Nakalimutan ko naman mag-send sa kanya. Ano naman ang gagawin niya rito sa Maynila? Wala siyang pamilya rito. Yan nga ang kinakatakot ko. Please do something to find your wife, Enrique. Ako na bahala, Mom. Lunes ng umaga pagpasok ni Enrique sa opisina ay sinundan kaagad siya ni Leonard. Ito ang kanyang assistant. Sir, we found your wife. Where is she? Narito po siya sa Pasig. Naghahanap siya ng trabaho. What? Saan siya nakatira? Umupa po siya ng apartment. Kontakin mo lahat ng kumpanyang pinasahan niya ng resume at gawan mo ng paraan para hindi siya matanggap. Then once she submits her resume here, hire her right away. Yes, sir. Umalis din kaagad si Leonard. Pag-upo ni Enrique sa harap ng kanyang lamesa ay tinawagan niya si Janica gamit ang ibang number. Dinededma kasi nito ang mga tawag niya. Sumagot naman ito agad sa gamit niyang bagong numero. Hello, sino to? Nito. Janica, it's me, si Enrique. Bakit ka umalis ng bahay? Anya sa kabilang linya. Himala, tumawag ka. Tumawa ito ng pagak. At hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Useless din ang kasal natin kung ayaw mo rin naman akong makita at ibang babae ang kasama mo. Huwag mo na akong tawagan pa. Wala na akong pakialam sa'yo. Janica, I promised your grandfather to take... Hindi na natapos ang pagsasalita ni Enrique dahil binabaan na siya nito ng cellphone. Napahilod siya sa kanyang sentido. Maya-maya ay bumalik si Leonard. Sir, may update ako tungkol sa asawa niyo. Nito. Say it. Narito siya ngayon. Nakapasa na pala siya ng resume sa online job fair natin at sinabi ko na sa HR staff na tanggapin ang job application ng asawa niyo. Nabuhayan si Enrique ng pag-asa. Hire her, Leonard. Hindi pwedeng malaman niya na ako ang boss niya. Galit siya at baka lalo lang siyang lumayo kapag nilamang ako ang asawa niya. Hindi pa po ba kayo nagsama ng asawa niyo? Hindi pa niya kayo nakikita? Hindi pa. Bulag siya nung ikinasal kami. At hindi kami nagkasama ng matagal. I just visited her in the hospital. Hindi niya rin nakita ang mukha ko. Pero baka mapapamilyar niya ang boses ko. She's only 24 years old at kagagraduate lang niya ng college bago siya nabulag. Bata pa pala ang asawa niyo. Meaning you're 8 years older than her? Yes, and I don't know how to handle her. Kailangan ko magkunwaring ibang tao para magtiwala siya sa akin. Magpapanggap po kayo sa harap niya, sir? Yes, to know her reason for leaving me. You will act as the company president and CEO, and I'm your assistant, Leonard. Nanlaki ang mga mata ni Leonard.
Sigurado po ba kayo, sir? Please do me a favor, Leonard. Once natapos sa HR interview si Janica, papuntahin mo siya rito. At ako mag-a-assist sa kanya. And call me Johan. That's my nickname. Napakamot ng ulo si Leonard, pero pumayag din ito sa gusto niya. Inalis nila lahat ng ebidensya na magpapatunay na siya ang CEO at presidente ng kumpanya. Maya-maya ay dumating ang babaeng HR staff. Sir, narito na po ang new applicants for admin staff. Gusto niyo raw po silang ma-interview? Sabi ng babae. Si Leonard na ang humarap sa babae at pinaliwanag ang tungkol sa plano niya. Pagkawan ay nagpalit na sila ng pwesto ni Leonard. Galingan mo ang pagpapanggap, Leonard. Pag pumalpa ka, hindi kita bibigyan ng bonus. Anya habang nakatayo sa gawing kaliwa ng lamesa. Yes, sir. Una nilang kinausap ang tatlong applicant na babae bago si Janica. Nasurpresa siya nang makita ang kanyang asawa. She's wearing a white blouse with collar and black slack pants. Good morning, sir. Nakangiting bati nito habang papalapit sa kanila. Nilapitan naman niya ito at iginiya paupo sa silyang kaharap ni Leonard. May I see your resume, miss? Sabi niya. Opo, ibinigay nito sa kanyang naka-folder na resume. Binasa muna yun ni Enrique at nangunot ang kanyang noo dahil hindi ginamit ni Janica ang kanyang apelido. Single pa rin to. Why should we hire you, Miss Janica Galvez? Pagkawan ay tanong ni Leonard. Maayos namang sumagot si Janica at mahusay rin sa wikang Ingles. Lalo itong gumanda ng makapag-ayos. Kinulayan nito ng mahogany brown ang hanggang bewang nitong buhok. We already chose 3 applicants for the admin staff. We only have 1 position available. Maya-maya ay sabi ni Leonard. Nasabi na niya rito ang dapat gawin at nawindang siya dahil ang husay nitong umarte. Kahit ano pong posisyon tatanggapin ko, sir. Graduate naman po ako ng business administration. Willing ako matuto sa ibang trabaho. Ani Janica. I need an office staff or assistant to assist with all my needs here. Hindi na rin kasi kinakaya ng executive assistant kong ibang trabaho. And you will be his partner. Napatitig kay Enrique si Janica. Sandali itong natigilan. Tila kinikilala nito ang kanyang muka. Sige po, tatanggapin ko ang trabaho. Ani to pagkuwan. Okay, you're hired. And you may start working tomorrow. Johan will orient you later. Malapad nang umiti ang kanyang asawa. Salamat po, sir. Sige na, sumama ka kay Johan para maturuan ka niya sa trabaho mo. Tumayo na ito. Iginiya naman ni Enrique si Janica patungong lobby ng President's Office. Doon kasi ang workplace ni Leonard. Magpapalagay na lang ako ng isa pang lamesa rito para sa'yo, Janica. Anya. Sige po, dito ba ang workplace mo, Sir Johan? Just call me Johan, please. Sige. Ngumiti ito pero baka sa mukha ang pagkailang. Upang madistract si Janica ay tinuruan niya ito sa magiging trabaho nito. Hindi naman maalis ang curiosity ni Janica kay Johan. Pamilyar kasi sa kanya ang boses nito, maging ang presensya nito. Ihatid na kita sa labas, Janica. Sabi ni Johan matapos ang maikling orientation nila. Salamat. Ang laki nitong gusali. Baka maligaw ako. Kung gusto mo, mag-explore muna tayo. Wala pa naman akong gagawin sa opisina. Sige. Sabay na silang lumabas ng opisina at nag-explore sa ibang pasilidad ng 10th floor. At habang kasabay niya sa paglalakad ng lalaki, ay pansin niya ang suot nitong suit. Halatang mamahalin yun. Matagal ka na ba nagtatrabaho rito, Johan? O sisa niya? Yes, may 5 years na rin. Siguro malaki ng sahod mo, no? Medyo. Magkano palang sahod ng executive assistant? 40,000. Wow, malaki pala. Sa akin kaya magkano? Hindi nabanggit ng presidente ang sahod ko kanina. Ang alam ko ay nasa 25 or 30,000 na sahod mo. Malaki na rin. Pababa na sila sa ground floor. Paglabas nila ng elevator ay may nakaabang na mga empleyado. Good morning, sir. Panabay na bati ng mga ito kay Johan. Tipid nang umiti ang lalaki. Nagtataka naman siya dahil halatang nare-respeto si Johan. Sir din palang tawag sa'yo ng ibang empleyado. Dapat pala sir din ang itawag ko sa'yo. No need. Mataas lang ang tingin sa akin ng iba dahil sa posisyon ko at pinagkakatawilaan ako ng president. Don't mind them. At huwag ka masyadong makihalubilo sa ibang empleyado kasi ayaw ng presidente ng chismis dito. Ay, ganun? Mas maganda naman yung maraming kaklose na empleyado, no? Not in this company. Maraming high-profile na empleyado rito kasi isa to sa pinakasikat na electric cooperative at internet provider. At maraming gustong makapagtrabaho dito.
Kaya pala ang mga nakasabayan ko kanina ay mga graduate sa sikat na university. Saan ka pala nakatira, Janica? Pagkawan ay tanong ni Johan. Umuupa lang ako ng apartment malapit dito, pero naghahanap na ako ng house and lot na bibilhin ko. Wow, may pambili ka ng house and lot? Tipid siyang umiti. May pamanang malaking pera ang lolo ko sa akin. Wala na rin ako mga magulang kaya solo ko na ang pera, pang simula ko. Bakit dito mo gustong bumili ng property? Ayaw mo ba na sa probinsya? Pansin ko sa resume mo, taga Batangas ka. Wala na rin naman akong kamag-anak sa Batangas. Naisip ko dito tumira kasi mas maraming job opportunities. Nagbabalak din kasi akong magnegosyo. Sa ngayon ay magtatrabaho muna ako para hindi magalaw ang pera ko for business. Magandang ideya yan. Anong negosyo naman ang naiisip mong itayo? Gusto ko magkaroon ng sariling fashion brands. Mahilig kasi ako mag-design ng mga damit. Magsisimula muna ako sa boutique. Nice. I can help you build your dream business. Talaga? May alam ka rin ba sa ibang businesses? Oo naman. Graduate ako ng business management at nag-aral din ako ng information technology. Wow, kaya pala pinagkakatiwalaan ka ng presidente. Ngumiti lang to. Matapos malibot ang ground floor ay nagpaalam na si Janica kay Johan. Hinatid pa siya nito sa labas ng gusali at hinintay na makasakay ng jeep. Pagdating sa inuupahan niyang apartment, ay nagkasalubong sila ni Ina, ang kaklase niya noong college na tumulong sa kanya pumunta roon sa Pasig. Oh, Janica, kamusta ang paghahanap mo ng trabaho? Hired na ako, Ina. Sabik niyang turan. Talaga? Saan kumpanya ka nag-apply? Sa DITC Solutions Incorporated. Wow, paano ka nakapasok dun? Ang hirap makapasa sa employment standard nila. Kumabit balikat siya. Basta nagpasa lang ako online ng resume ko, tapos may tumawag sa akin at pinareport ako kanina sa HR office. Ni-interview ako ng presidente ng kumpanya kaso office assistant ng trabaho binigay sa akin. Ayos lang yan, malaking pasahod sa DITC ha. Binuksan na niya ang pinto ng apartment. Katabi niyo ng apartment ni Ina at ng asawa nito. Tuloy ka muna, Ina. Yaya niya. Sumunod naman ito, may dala itong isang supot na sari-saring gulay. Tagali pa rin kasi ito at umuwi noong isang araw. Teka, ano palang balita sa asawa mo, Janica? O sisa ni Ina. Nabanggit niya rito na ikinasal na siya pero hindi nito kilala ang kanyang asawa. Tumawag siya sa akin kanina at alam na niya na lumayas ako. Ayaw mo na ba siyang balikan? Dumiretso sila sa kusina. Ano naman ang babalikan ko sa kanya? Simula nang ikinasal kami, hindi niya ako sinamahan kahit isang araw. 20 minutes lang ata ang itinagal na nag-usap kami noon sa ospital. Paano ba kayo kinasal? Sa US kami kinasal at sa West lang. Saglit lang kami nagpirmahan ng marriage contract. Wala nga kami picture ng ikinasal kaya hindi ko alam ang itsura ng asawa ko. Ang tagal mo rin palang nabulag dahil sa aksidente kasama ng parents mo. Ginupo siya ng lungkot nang maalala ang kanyang mga magulang na itinaya ang buhay para sa kanya. Lulan sila ng kotse noon at nasangkot sa road accident. Kung hindi ako nayakap ng parents ko, baka kasama na rin ako sa pagkamatay nila. Anya, nagsalin siya ng tubig sa baso. Oo nga, tapos iniwan ka rin ng lolo mo. Teka, nakahanap ka na ba ng bahay at lupa? Hindi pa nga eh. May nagbigay sa akin ng real estate brochure. Tingnan mo, baka may magustuhan ka. May mga presyo na rin nakalagay. Anito sabay abot sa kanya ng brochure. Tinignan niya yon pero napangiwi siya sa mahal ng mga bahay. 3 million lang ang budget ko sa house and lot eh. Anya, ibinalik din kay Ina ang brochure. Ganun ba? Check mo na lang online, baka may mahanap kang swak sa budget mo. Sige, salamat sa tulong, Ina. Walang anuman, ikaw pa ba? Umalis din si Ina makailang minuto. Kinabukasan ay maagang pumasok sa trabaho si Janica. Excited siyang nagtungo sa opisina ng presidente, ngunit nagulat siya nang madatnan ito sa workplace ni Johan. Good morning, sir. Kabadong bati niya sa lalaki. Nagulat pa ito at napatayo. Miss Janica, ang aga mo ata. Balis ang sabi nito. 8:00 na po, at ako po nagtataka kung bakit maaga kayo. Hindi po ba 9 or 10 pumapasok sa opisina ang boss? Juan, marami kasi akong trabaho ngayon, kaya maaga akong pumasok. Saka nasanay na rin ako maaga lagi. Umalis na ito sa workplace ni Johan. Ikukuha ko na lang po kayo ng kape. Ano po ang timpla ng kape ang gusto nyo? Dark coffee lang at konting asukal.
Sige po, sir. Inilapag niya sa upuan ng kanyang bag saka lumabas. Nagtungo siya sa employees lounge na merong coffee machine. Naroon lang yun sa 10th floor. May ilang empleyado na roon at nakatingin sa kanya. Siya yung kakahire lang na office assistant ng presidente, di ba? Dinig niyang tanong ng babaeng mataba sa katabi nitong bakla. Yes, at malang nagdagdag ng staff niya sa office ng presidente. Sabi naman ng bakla. Nang makakuha ng kape ay kaagad din siyang lumabas. Hindi na siya nag-abalang magpakilala sa mga katrabaho. Pabalik na siya sa opisina ng presidente nang masalubong niya ang dalawang babaeng empleyado. Miss, saan mo dadali ng kape? Tanong ng isang babae. Sa presidente po, turan niya. Nagtinginan ng dalawang babae. Kailan pa nagkape ang presidente? At saka maaga pa, wala pa siya. Anito. Pero nasa opisina ng presidente, nagpakuha nga siya ng kape sa akin eh. Tumawa ang mga ito. Mukhang hindi ka na-orient ng maayos. Be careful, baka hindi ko umabot ng isang linggo masisante ka na. Sabi ng isang matangkad na payat. Good luck sa'yo, girl. Mukhang first time mo magtrabaho. Tumigil kakatawa ang isang babae nang mapatingin sa elevator. Kinalabit nito ang kasama na bigla rin tumahimik. Good morning, sir. Panabay na bati ng mga ito sa kararating lang na lalaki. Napalingon din si Janica sa direksyon ng elevator. Naroon pala si Johan, nakasuot ng itim na suit. Tinitigan lang nito ang dalawang babae na biglang nagsialisan. Hi, Janica. Bati naman sa kanya ni Johan. Hello, good morning, Johan. Nakangiting bati niya. Saan ka galing? Kumuha ako ng kape ng presidente. Sabay na silang pumasok sa opisina. Pansin niya na napahilot sa sentido nito si Johan. Okay ka lang ba, Johan? Yes. Masakit lang ang ulo ko. Bakit pumasok ka pa? Mawawala rin mamaya. Late na kasi ako nakatulog kagabi. Kung hindi mo kaya magtrabaho, ipasa mo na sa akin ang work mo. Okay. Kasabay rin niya itong pumasok sa workplace ng presidente. Narito na po ang kape niyo, sir. Nakangiting sabi niya at inilapag sa lamesa ang tasa ng kape para sa presidente. Thanks, Janica. Anito. Nagpaalam din siyang lumabas. Panay naman ang hilot ni Enriquez sa kanyang sentido. Ang totoo ay hindi niya alam kung paano paninindigan ang kanyang desisyon. Sorry, sir. Nakalimutan ko na hindi ka nga pala nagkakape. Sabi ni Leonard. It's okay. Biglaan ang desisyon ko kaya hindi tayo handa pareho. Inform mo ang head ng bawat department na pagwawalan ng ibang empleyado na lumapit dito sa office ko. Mainit sa mata nila si Janica dahil bagong muka at nabigyan agad siya ng mas maganda posisyon. I want to protect my wife. Anya, nakaupo siya sa tapat nito. Paano po pala ang trabaho ko? Do it outside the office. Ako nang bahala sa paperworks dito at magpapatulong ako kay Janica. Ipasa mo na lang sa email ko ang ibang update. Yes, sir. Aalis ako mamaya para asikasuhin ang kailangan sa survey ng ipapatayong tower. Bago ka umalis, iwan mo sa akin ang itinamba kong papeles kahapon. Naroon na po sa table ko. Ilang sandali siyang napatitig kay Leonard. Literal na nagkabaliktad nga sila ng posisyon, and he acted like a boss now. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapapanindigan to, Leonard. I need your help to convince Janica that I'm just an ordinary man. Anya. Hindi magtatagal malalaman din niya ang totoo, sir. Yes, but I need to win her trust and love first. Marami akong pagkukulang sa kanya bilang asawa. Maaaring naipon ng galit niya sa akin. Kung ayaw na niya sa kasal niyo, bakit hindi na lang siya makipaghiwalay ng maayos? Napaisip siya. Oo nga no. Pwede naman niyang hilingin sa akin na mag-divorce kami kung talagang ayaw na niya. But she ran away and doesn't want to talk to me. Baka po may iba siyang plano. She doesn't want a divorce. Sounds good. Hindi rin ako papayag na makipaghiwalay siya sa akin. I'll make her fall in love with me. Napangiti si Leonard. Pero kung magpapanggap kayo, ibang pagkatao niyo ang mamahalin niya, sir. Wala akong choice. Ito lang ang pinakamadaling paraan para mas makilala ko si Janica. Sabi ni Mami, masaya naman si Janica nang nagpapadala ako ng mga damit at ibang gamit sa kanya. Pero bigla na lang daw siyang umalis nang walang senyales. Hindi nga alam ng mga katulong na maiisip niyang maglayas. Perhaps something triggered her to hate me. I need to figure it out. Sabihin niyo lang po kung may ipagagawa kayo sa akin, sir. Thanks, Leonard. Babalikan ko na si Janica. Pagbalik niya sa asawa ay naabutan niya ito na nag-aayos ng mga libro sa bookshelves na nasa likuran ng lamesa ni Leonard.
Kailangan mo ba ng tulong sa pag-aayos ng papeles, Johan? Tanong nito nang humarap sa kanya. Yes, pero pipiliin ko muna ang papeles na kailangan ko. Sige, maayusin ko muna mga libro kasi magulo. Umupo siya sa harap ng lamesa ni Leonard at hinarap ang tambak na papeles. Isa-isa niya yung tiningnan at itinabi ang merong pangalan niya bilang presidente ng kumpanya. Johan, alam mo ba kung saan itong binibentang house and lot na to? Maya-maya ay tanong ni Janica. Pinakita nito sa kanya ang brochure ng real estate company. Yes, alam ko. Real estate broker sa kumpanyang yan ng tita ko. Anya. Pero ang totoo ay mommy niya ang may-ari ng real estate company. May available kaya silang house and lot? Meron kasi dito worth 3 million. Bagong release lang ang brochure na yan kaya siguradong may available pa. Malapit din sa subdivision na yan ng bahay ko. I can help you buy a property. Talaga? Pwede ba akong samahan kapag may time ka? Sure. Kailan ba ang day off mo? Sabi sa HR ay Sabado at Linggo ang walang opisina. So, 2 ang off ko. Ikaw rin ba'y walang pasok sa mga araw na yon, Johan? Oo, pero minsan may pinapatrabaho sa akin ng presidente kahit Sunday. Eh di Sunday na lang. May opisina naman siguro nun sa real estate company, ano? Kung bibili ka lang naman ng bahay, pwede ka na sa real estate broker lumapit. Magpasa ka lang ng requirements sa kanila. Sasamahan na lang kita sa pagbisita sa property. Pwede ka ba sa Sunday? Nasasabik nitong saan? Pwede. Salamat, Johan. Ililibre na lang kita ng lunch sa Sunday, ah. Okay. Binalikan din nito ang ginagawa. Sinipat ni Enrique ang kanyang asawa at napagtanto niya na malayo sa first impression niya ang personality nito. Akala niya noon ay spoiled brat ito at maldita. Pagsapit ng tanghali ay nagulat si Janica nang ilibre siya ni Johan ng lunch. Lalabas pa lang sana siya para bumili ng pagkain. Teka, sumeldo ka na ba? Amis niyang tanong sa lalaki. Hindi pa naman. Nakangiting tura nito. Eh bakit nilibre mo ako ng lunch? Let's say it's my way of welcoming a new colleague. Umupo na si Enrique sa harap ng lamesa nito, nakatabi lamang ni Janica. Ang generous mo namang katrabaho. Salamat ha. Babawi ako kapag nakasahod na ako. Tatandaan ko yan. Malapad siyang umiti. Binuksan na niya ang transparent lunchbox na merong 4 na dibisyon. Wow, mukhang mamahalin tong lunch. Saan ka bumili nito? Anya nang makita ang pagkain. Sa restaurant. Pansin ko may pagkasosyal ka rin, Johan. Branded kasi lagi yung suot mong damit at sapatos. Tipid nang umiti si Enrique. Sakto lang naman. I'm just lucky to have hardworking parents. Napagtapos nila ako sa prestigious university. My late dad is a commercial pilot. And my mother is a retired college professor. Wala na pala ang tatay mo? Yes, he died in a plane crash. What about you? Wala na ang parents ko. Namatay sila pareho sa aksidente kasama ako. Ako lang ang nakasurvive. Malungkot niyang kwento. Only child ka rin ba? Oo, sima naman ang tatay ko at ang nanay ko ay nurse. So, hindi rin pala kayo naghihirap? Hindi, ang totoo ay masagana ang buhay namin. Ang lolo ko kasi ay may malawak na farm noon, kaso naibenta na ang farm ko sa nagtayo ng bahay ang parents ko. So, are you alone now? Naalala na naman niya si Enrique at iginiit niya na hindi pa rin ito parte ng kanyang pamilya. I'm always alone, pero ikinasal na ako. May asawa ka pala? Manghauntang ni Johan. Oo, pero lumayas ako. Kasi pinakasalan lang naman ako ng asawa ko dahil sa deal nila ng lolo ko. Bakit ka lumayas? Nanikip na ang kanyang dibdib nang maalala ang dahilan ng kanyang paglalayas. Hindi siya nakasagot nang lumapit ang presidente. Pwede ka bang maabala sandali, Johan? Anito. Tumayo naman si Enrique at tinakpan ng pagkain nito. Okay. Anito at sumunod sa presidente. Sumubo na lamang si Janica ng pagkain. Matagal bago bumalik si Johan at nakatapos ng kumain si Janica. Lumabas siya ng opisina at naghugas na pinagkainan niya sa washroom. May nakasabay siyang ibang empleyadong babae. Ang weird ngayon ng presidente, no? Bulong ng payat na babae sa katabi nitong mataba. Pansin ko rin, mas maaliwalas ang aura niya, hindi na lagi nakasimangot. Kaninong kaluluwa kaya ang sumapi sa kanya? Sabi naman ng mataba sabay hagikik. Maya-maya ay napatingin ng mga ito sa kanya habang nagbubulungan. Ngumiti siya sa mga ito. Hello, ako pala si Janica, bagong office assistant ng presidente. Kaswal niyang pakilala. Oh, so ikaw palang sinasabi ng iba na bagong hired na assistant ng presidente.
Curious ako, anong trabaho mo sa opisina ng presidente? May assistant na kasi siya eh. Tanong ng payat na babae. Tumutulong lang ako sa office work ng presidente at saka magkatuwang kami ni Johan sa ibang trabaho. Anya. Nagtitigan ng dalawang babae. Sino si Johan? Panabay na tanong ng mga to. Si Johan ang executive assistant ng presidente. Lalong naguluhan ng dalawa. Janica? Tawag naman ni Enrique na papasok ng washroom. Nagulat pa ang dalawang babae at nagbadaling lumabas. Ikaw pala, Johan. Tapos ka na bang kumain? Anya nang makaharap sa lalaki. Yes, ikaw. Tapos na rin. Akin na yung lunchbox mo, huhugasan ko. Akmang kukunin niya sa kamay nito ang lunchbox pero itinaas nito. No need. Disposable naman to kaya pwedeng itapon. Nito. Sayang, magandang lunchbox. Pwede pa ma-recycle. Makakasama pa yan sa environment kapag sinunog o itapon lang. Tipid itong umiti. Concern ka sa environment Oo naman. I love nature at saka nahawa ko kay Lolo na masipag magtanim ng halaman. Okay, hindi ko ito itatapon. Sa'yo na lang. Ibinigay rin ito sa kanya ang lunchbox kaya hinugasan niya sa lababo. Naghugas na rin ng kamay si Enrique. May umaaway na naman ba sa'yo, Janica? Pagkawan ay tanong nito. Wala naman. Kinausap ko lang ang dalawang babae kanina kasi gusto ko makipagkaibigan. Ano naman ang mga sinabi nila sa'yo? Nagtanong lang sila kung anong trabaho ko sa opisina ng presidente. Don't share much about your work or life with other employees. Bawal pa na malaman nila ang nangyayari sa opisina ng presidente? Yes, at ayaw ng presidente na pinag-uusapan siya. He's too private about his life. Pero pansin ko, close kayo ng presidente. He's just trusting me. Magditiwala rin kaya siya sa akin? Of course. Since he hired you as his office assistant, he has already given his trust to you. Pero syempre, kailangan mong patunayan ng katapatan mo sa kanya. Pagbubutihan ko naman ang trabaho ko. Ito ang unang trabaho ko kaya hindi ko hahayaang masira ang pangalan ko. Then stop entertaining other employees, unless it's related to the company. Tatandaan ko yan. Ngumiti lang ang lalaki. Linggo ng umaga ay inabangan ni Janica ang pagdating ni Johan sa tinutuluyan niyang apartment. Sasamahan kasi siya nito sa real estate company. Panay ang silip niya sa bintana. Maya-maya ay dumating din ito lula ng kotse nito. Lumabas na siya, sukbit ang malaki niyang shoulder bag na maraming pera. Pambayad ito ng bahay. Hi, kanina ka pa ba naghihintay? Nakangiting tanong nito nang salubungin siya. Medyo, maaga kasi ako nagising. Anya. So, tara na ba? Oo, para may oras pa tayong makapili ng bahay. Sabay na silang lumapit sa kotse nito. At nagtaka siya kung bakit iba naman ang gamit nitong kotse. Kotse mo rin ba to, Johan? Tanong niya nang makalula ng kotse. 3 beses na siya nitong naihatid pa uwi at mas magarang kotse ang gamit nito. Umupo siya sa tabi ni Johan na nakapwesto sa harap ng manibela. Sa tatay ko to. Nito. Yung ginamit mo nung paghatid sa akin pa uwi ay sarili mong sasakyan? Oo, nabili ko yun mula sa naipon kong sahod. Mukhang maalam ka rin sa financial management kasi nakabili ka ng kotse. Wala ka pa namang pamilyang binubuhay, di ba? You're right. Nagmaniobra na ito ng sasakyan. Pansin ko pala, minamaneho mo rin yung kotse ng presidente. Yung Rolls-Royce car na mamahalin? Anya. Minsan kasi kapag day off ang driver ng presidente, ako ang inuutusan niya na magmaneho. O kaya pinapagamit niya sa akin ang kotse niya. Mabait din pala ang presidente, taliwa sa sinasabi ng ibang empleyado. Ano ba ang sinasabi ng iba tungkol sa presidente? Sabi nila, masungit ang presidente at may demonyo, lalo na kung magalit. Biglang napaubos si Enrique, tila nasa mid ng laway. Okay ka lang ba, Johan? Gusto mo ng tubig? Anya, inabutan ito ng bote ng mineral water na wala pang bawas. I'm fine, nasa mid lang ako ng laway. I think there's someone talking dirty behind my back. Amis nitong sabi. Mahina siyang tumawa. Agree ka ba na may demonyo ang boss natin? Tanong pa niya. For me, that was a bad impression of those people who don't know the president's real nature. Alam mo naman, mas madaling humusga kaysa kumilatis ng totoong pagkatao ng iba. Kung sa bagay, tama ka. Ikaw ba? Anong pagkakakilala mo sa presidente? Ako naman walang problema sa presidente. Mabait siya, gentle. Minsan nga tingin ko hindi siya presidente. What do you mean, Janica? Natatawang tanong nito.
Para kasing simpleng tao lang ang boss natin. Parang siya pa nga minsan nang nahihiyang utusan ako eh. You should be thankful to have a kind boss. Pero ibahin naman natin ng paksa. Nabinbin na sila sa traffic. Anong paksa naman? What do you think of me, Janica? Ikaw? Sinabi ko ng first impression ko sa'yo. Feeling ko ay mas bossy ka, masungit. Minsan nga pakiramdam ko ikaw ang boss ko. Tumawa siya sa huling sinabi niya. Natawa rin si Enrique. Paano mo naman nasabi yan? Kasi ang powerful ng titig mo. Parang may authority na kontrolin lahat. Tumitig pa sa kanya si Enrique at tila gustong subukan kung totoong makapangyarihan ang titig nito. Nakipagtitigan siya rito pero hindi siya nakatagal. Huwag mo akong titigan, Johan. Angal niya. Bakit? Para kasing may apoy ang mga mata mo at sa tuwing tititigan mo ko ay ramdam ko ang init. Natawa ulit ito. You're cute, Janica. I like the way you act innocently. Napatitig siya sa kaliwang kamay ni Enrique. Matagal na niyang napapansin ang suot nitong singsing. May asawa ka na rin ba, Johan? Maya-maya ay tanong niya rito. Bakit mo na itanong? Kasi may suot kang singsing. It's just a fashion ring given by my late grandmother. And what about you? Sabi mo may asawa ka pero bakit hindi mo suot ang wedding ring mo? Inusig din siya nito. Naitago ka na ang wedding ring ko. Bakit? Sinipat siya nito. Wala rin naman yung silbi. Galit ka ba sa asawa mo? Oo, at ayoko na siyang balikan. Ayoko rin siyang makita. Bakit hindi ka nakipaghiwalay? Ayoko pa, para mahirapan siyang makawala sa kasal namin, kahit may ibang babae siyang gustong pakasalan. Ano bang dahilan ng away niyo ng asawa mo? Maraming dahilan, at wala namang saysay ang galit ko kasi hindi niya ako mahal. Pero mahal mo ba siya? Tumawa ng pagak si Janica. Paano ko mamahalin ng lalaking hindi ko naman nakasama ng matagal, ni hindi ko nga nakita ang mukha niya? Bakit naman? Kasi nung naoperahan ng mga mata ko at naibalik ang paningin ko, hindi na ako binisita ng asawa ko. Kahit nga tawag ko ay hindi niya sinasagot. Nagte-text lang siya at sinabi na nagpadala siya ng kung ano-anong bagay. Okay lang naman sana yun sa akin eh. Naintindihan ko kasi busy siya sa negosyo. Nagustuhan ko naman ang effort niya. Kaso ang hindi ko matanggap ay ang yurakan niya ang kasal namin at ang pagiging babae ko. Bakit? Ano bang ginawa ng asawa mo? He cheated. Biglang napaapak sa preno si Enrique na labis niyang ikinagulat. Kamuntik na rin nilang mabunggo ang likuran ng kotse sa harapan nila. Johan, okay ka lang? Kabadong tanong niya. Ayos lang ako. Bigla kasing huminto ang kotse sa harapan natin. Dahilan nito. Mag-focus ka na lang sa pagmamaneho, mamaya na tayo magkwentuhan. Anya, lumuwag din ang daloy ng mga sasakyan kaya bumilis ang pagmamaneho ni Johan. Pagdating sa mini-office ng sadya nilang subdivision, ay kagad silang iginiya ng real estate staff sa mga available unit ng property. 200 square meters po ang lawak ng property at ang house floor ay 120 square meters. Bali 2 ang kwarto sa second floor at isa sa ibaba. Sabi ng babaeng staff nang mapasok nila ang loob ng bahay. Okay na ba sa ito, Janica? Tanong ni Johan. Oo, gusto ko to. Simple lang at hindi masyadong malaki. Anya. Since kompleto ng requirements nyo, mag-proceed na tayo sa payment, ma'am. Na-forward ko na sa main office namin ang documents nyo. Sabi ng staff. Bumalik na sila sa opisina. Nabigyan siya ng discount kaya 2.8 million na lang ang babayaran niya. Anytime po ay pwede na kayong lumipat sa bahay niyo, ma'am. May free air condition po kayo at ikakabit ng staff namin bukas. Sabi ng babae. Talaga? Sabado kaya ay pwede na ako makalipat? Anya. Oo naman po. Nagbilang na siya ng pera. Nung isang araw pa niya na-withdraw ang pera nang sabihin ni Johan na naipasa na nito ang documents niya sa real estate broker na tita nito. Matapos magbayad at nakuha ang resibo ay umalis din sila ni Johan. Saan mo gustong kumain, Johan? Tanong niya nang lula na sila ng kotse. Ikaw ang bahala. Ikaw naman ang gagastos eh. Anito. Ngumiti siya. Deserve mo ng masarap na lunch. Doon tayo sa pinakamagandang restaurant. Sure, may alam akong restaurant malapit dito. Nagmaneho na ito. Teka, sabi mo malapit dito ang bahay mo. Pagkuha na isaad niya. Oo, nasa unahan lang nitong subdivision ng bahay ko. Sa subdivision din at same street. So, magiging kapitbahay rin pala kita? Yes, at pwede na kitang sunduin at ihatid sa bahay mo araw-araw. Nako, baka masanay ako niyan ah.
Yan talaga ang gusto ko, Janica. Tumabang ang kanyang ngiti at napatitig sa lalaki. Nakangiti ito. Sa maikling panahong nakilala niya ito, ay aminado siyang unti-unti na niya itong nagugustuhan. Para bang ang tagal na nilang magkakilala. Salamat sa mga effort mo para matulungan ako, Johan. Don't mention it. You deserve my help. Isa pa, bago ka rito sa Pasig, kaya kailangan mo ng taong gagabay sa'yo. Ang totoo, hindi pa ako nagkaroon ng kaibigan lalaki maliban sa lolo at tatay ko. Muli siya nitong sinipat. Gusto mo lang ba ako maging kaibigan, Janica? Doon naman tayo patungo, di ba? Ang maging magkaibigan. I mean, kaibigan lang? Tumawa siya ng pagak. Ano bang ine-expect mo? Bukod sa hindi pa tayo lubos na magkakilala, hanggang kaibigan lang talaga ang pwede sa atin. Why? Because you're married? Oo. Pero sabi mo hindi ka naman mahal ng asawa mo. O baka ikaw lang ang nag-iisip na hindi ka niya mahal. Umiling siya. Malabong mahalin ako ng asawa ko. Halos ayaw niyang makita ang mukha ko. I'm useless to him. Hey, don't say that. Ikaw na may sabi na hindi pa kayo nagsasama ng asawa mo. Kaya paano mo nasabing hindi ka niya gusto o mahal? Maybe he's planning something better before leaving with you. Ano naman ang pinaplano niya? Ang paasahin ako? Naisip ko nga na wala ring silbi tong paglalayas ko. He doesn't care anyway. Nagkunwari lang siya na concern sa akin pero ang totoo, baka tuwang-tuwa pa siya kasi lalaya na siya sa kasunduan nila ng lolo ko. Malaya na siyang makasama ang babaeng mahal niya. What if hindi naman totoo na may ibang mahal ang asawa mo? Tumawa siya. Maniniwala pa ba ako? May ebidensya na nga na nag-cheat siya. Saan ka naman nakakuha ng ebidensya? Natigilan siya nang maramdaman ang munting tensyon sa pag-uusap nila ni Johan. Feeling niya pumapanig ito sa side ng asawa niya. Kanino ka ba concern, Johan? Sa akin o sa asawa ko? Kastigo niya rito. Sorry. Gusto lang kitang matulungan na ma-realize kung ano ba talaga ang gusto mo. Kasi hindi rin naman tama na basta mo nalang nilayasan ng asawa mo na walang proper closure. Ano pa lang dapat kong gawin? Mag-file ako ng divorce? No! Mariing tura nito. I mean, kausapan mo muna ng maayos ang asawa mo at alamin kung ano ba ang gusto niya. Then, saka kayo magkasundo tungkol sa hiwalayan. Lahat ng bagay o problema ay napag-uusapan, Janica. Running away from your husband without talking to him won't solve your problem. It will make things worse. Natigilan siya nang mapagtanto na tama si Johan. Tama ka, pero hindi pa ako handang kausapin ng asawa ko. At saka naiinis ako sa kanya. Ayoko siyang makita matapos ang natuklasan ko. Anya pagkuwan. Ano ba kasi yung natuklasan mo? Nag-send sa akin ng picture ang kabit niya at magkasama sila sa kama. What? Nasaan ang picture? Nagtataka na siya sa reaksyon ng lalaki kanina pa. Tila apektado ito lagi sa pinagsasasabi niya. Dinukot niya mula sa kanyang bag ang cellphone at hinanap ang chat sa kanya ng babae. Nang mahanap ay ipinakita niya kay Johan ang picture. Yan ang ipinadala sa akin ng babae. May chat pa siya. Anya, inihinto pa ni Enrique ang kotse sa gilid ng kalsada at hinawakan ng kanyang cellphone. Tinitigan nitong maigi ang picture na ipinadala ng sender. Umikting ang panga nito sa gigil. Are you sure the guy in the picture is your husband? Hindi naman masyadong kita. Tanong nito pagkuwan. Mali ko ba sa itsura ng asawa ko? Pero kung hindi siya yan, bakit nag-send sa akin ng ganyan ng babae? Nagpakilalang girlfriend ng asawa ko. Inis niyang sabi. Naniwala ka naman. This picture is not enough to prove your husband's betrayal. Maaaring ang babaeng to ay gusto lang sirain ang kasal niyo ng asawa mo. Binawi niya ang kanyang cellphone. Wala na akong pakialam kung ano ang totoo. Wala na namang silbi kahit ipaglaban ko ang side ko. At kahit pa hindi totoong nag-cheat ang asawa ko, ayoko na rin bumalik sa kanya. Kakausapin ko siya at formal na makikipaghiwalay. Gigil niyang wika. Janica, give your husband a chance to prove himself. Chance? Ang dami niyang chance noon na patunayan ang sarili niya. Pero wala. At bakit ba kinakampihan mo ang asawa ko, ha? No, I didn't mean that. Gusto lang kitang tulungan. Mas mainam yun para mas makapag-move on ka na walang ibang iniisip na problema. Na-appreciate ko ang concern mo, Johan. Pero labas ka na sa problema ko sa asawa ko. Mas matutuwa pa ako kung tutulungan mo ako na ma-divorce ang kasal ko. Hey, calm down. Hay, anong klase kang kaibigan? Iuwi mo na nga lang ako? Sorry, pupunta na tayo sa restaurant. I think you're just starving. Anito at muling nagmaneho. Kumalma naman siya.
Pagdating sa restaurant ay kaagad nag-order ng pagkain si Janica. Ginutom na nga siya dahil kape at 2 pandesal lang ang kanyang almusal. Hindi na niya kinibo si Johan na abala sa hawak nitong cellphone. Lunes ng tanghali ay mag-isang kumain sa opisina si Janica dahil wala si Johan. Janica, wala pa ba si Johan? Tanong ng presidente na nakasilip sa glass door ng workplace nito. Wala pa po sir. Hindi ko pa siya nakita simula kaninang umaga. Hindi ba siya nag-chat sa'yo? Hindi eh. At saka hindi pa kami nag-uusap simula ng isang araw. Bakit? Nag-away ba kayo? Matabang siyang ngumiti nang maalala na hindi niya kinibo si Johan simula noong linggo. Hindi naman po. Busy lang kami pareho kaya walang oras mag-usap. Maya-maya ay dumating si Enrique. Sorry, I'm super late. Sabi nito. You're almost absent, Johan. Sabi naman ng presidente. Sinipat siya ni Johan at nginitian pero iniwasan niya ng tingin. Pumasok na ito sa workplace ng presidente. Bakit ba ako nagtatampo sa kanya? Wala naman siyang ginawang mali at concern lang siya sa akin. Bulong niya. Nang maubos ang kanyang lunch ay nagbuka siya ng isang pakete ng dark chocolate. Maya-maya ay bumalik si Enrique. Umupo sa harap ng lamesa nito. Hinarap naman niya ito at inalok ng isang balot ng chocolate. Nag-lunch ka na siguro. Baka gusto mo ng panghimagas. Anya. Tinitigan nito ang inaabot niyang chocolate. Pagkawan ay tiningnan siya sa muka. Hindi ako kumakain ng chocolate. Salamat. Ginupo tuloy siya ng munting hiya. Ang presidente na lang palang aalokin ko ng chocolate. May tampong sabi niya at tumayo. Ngunit hindi siya nakaalis nang pigilan siya ni Enrique sa kaliwang braso. Akin na, kakainin ko yan. Basta bati na tayo. Anito. Lihim siyang umiti at muling umupo. Hinarap niya ang lalaki at ibinigay rito ang chocolate. Sorry, Johan. Nadala lang ako ng emosyon noong linggo. Anya. Tipid itong umiti. Ayos lang. Naintindihan ko naman. At least ngayon, alam ko nang masama kang magtampo. Sorry rin kung masyado akong pakialamero. Mag-move on na lang tayo. Malungkot pala kung hindi kita nakakausap sa isang araw. Really? Namimiss mo ko? Nagulat pa siya at natitigan sa mga mata ang lalaki. Ano ba ang sinabi ko? Sabi mo malungkot ka na hindi ako nakakausap. Umalab naman ang pakiramdam niya sa kanyang muka. Obvious na nga atang gusto na niya si Johan. Kuwan kasi nasanay ako na nagkukwentuhan tayo habang nagtatrabaho. Kanina habang wala ka, sobrang nanghihina ako at walang ganang magtrabaho. Pag-amin niya. Hindi ka pa ata aware sa nararamdaman mo, Janica. Are you falling for me? Ha? Hindi Nasanay lang ako na lagi ka narito at kausap ko. Ikaw lang naman kasi ang kakilala ko rito bukod sa presidente. Come on, let's figure it out. Tama na nga. Kainin mo na lang yung chocolate kung hindi, bibigay ko yan sa boss natin. Hey, wag ka namang magtampo agad. Daig mo pang bata Sige, hindi na ako magtatampo. Pero tulungan mo ako maglipat bahay sa Sabado Humirit pa siya. Sure, basta ba sagot mo ang dinner ko? Oo naman. Ipagluluto kita ng masarap na dinner. Isama na ang almusal at lunch. Can you cook? Siyempre. Baka kapag natikman mo luto ko, ma-inlove ka sa akin. Actually, I already did. Bulong nito pero narinig niya. Ano yun? Wala. Kakainin ko na tong chocolate. Anito at binuksan ng chocolate. Napangiti naman siya dahil sa hindi mapigilang kilig. Sabado na madaling araw ay gising na si Janica. Usapan nila ni Johan na lilipat siya ng bahay bago sumikat ang araw. At dumating nga ito 5:00 pasado lula ng Toyota Hilux car na abuhin. Ready ka na ba, Janica? Tanong ni Johan nang makababa ng sasakyan. Nakaabang na siya sa pintuan ng apartment. Tabing kalsada lang kasi ito at nasa first floor ang unit niya. Kanina pa pero nag-almusal ka na ba? Hindi pa. Akala ko ba sasagutin mo ang almusal, lunch at dinner ko? Ay, oo nga pala. Sige, maghakot muna tayo ng gamit. Konti lang naman ang gamit ko at kasya na sa likuran ng sasakyan mo. Sinilip niya ang likuran ng kotse. Teka, ibang sasakyan na naman pala ang dala mo. Sa'yo ba yan? Paggawa ni tanong niya. No. Hiniram ko lang yan kay boss. Ang bait naman talaga ng presidente, no? Yeah. Pumasok na sila ng unit at sinimula ng paghahakot ng gamit. May maliit siyang ref at washing machine. Nakapagpaalam ka na ba sa landlord mo, Janica? Oo. Hanggang katapusan pa dapat ako rito pero gusto ko nang lumipat. Mas masarap tumira sa sariling bahay.
Marami pa rin kasi akong aayusin doon. Binuhat na niya ang 2 malaking bag. Si Enrique na ang nagbuhat ng mabibigat niyang kagamitan. Maluwag sa likuran ng sasakyan kaya nagkasya lahat ng gamit niya. May takip din ito kaya hindi mababasa kahit umulan. Wala ka na bang naiwan sa apartment, Janica? Tanong ni Johan nang makaupo na sila sa harapan ng kotse. Wala na, alikabok na lang ang natira. Hindi naman masyadong maraming gamit ko kasi nga alam kong saglit lang ako uupa. Binuhay na ng lalaki ang makina ng sasakyan. Then let's go. Okay. Umayo siya ng upo at hinanap ang seatbelt sa kanyang tagiliran. Hirap siyang maikabit yun, lalo't tumatakbo na ang sasakyan. Kung kailan malapit na niya maikabit ang seatbelt, ay biglang umapak sa preno si Johan. Ay, batlog mong hilaw! Tili niya nang tumilapon siya sa lalaki. Napahiga siya sa kandungan nito. Nagulat din ito at bigla siyang nayakap. Sorry, biglang may tumawid na pusa sa kalsada. Sabi nito pero titig na titig sa kanyang mga mata. Hindi siya nakakilos nang biglang maghurumentado ang kanyang puso. Napako ang titig niya kay Johan at hindi na malaya ng unti-unting paglapit ng mukha nito sa kanyang muka. Maglalapat na ang kanilang mga labi nang nahimasmasan siya. Johan, sambit niya sabay tulak sa pisngi nito. Umupo na siya at lumayo rito. Okay ka lang? Tanong nito, muling nagmaneho. Oo, huwag kang magmadali, hindi pa naman sumisikat ang araw. Anya. Naikabit din niya ang seatbelt. Kukunin sana niya ang isang bote ng mineral water sa dashboard, ngunit nataong iyon din ang kukunin ni Johan. Kamay niya ang nahawakan nito. Nagkatitigan pa sila. May isa pang tubig, Johan. Sabi niya. Inalis naman nito ang kamay sa kanya at ang isang bote ng tubig ang dinampot nito. Sorry, bigla ako nauhaw. Anito. Binuksan nito ang bote ng tubig at nilagok habang nakahinto ang sasakyan. Napatitig si Janica sa lalamunan nito at sinundan ng tingin ang galaw ng Adam's apple nito. Napapalunok din siya. Nauuhaw rin ako. Wala sa wisyo ang sabi niya at nagbukas din ng bote ng tubig. Nang uminom siya ay may konting tubig na naiwan sa kanyang labi. Napatingin siya kay Johan at titig na titig sa kanya. Nagulat siya na bigla nitong hapitin ang kanyang batok at siniil siya ng halik sa mga labi. Natulak niya ito bigla sa dibdib. Johan, bakit? Kabadong tanong niya nang makalayo sa lalaki. Pasensya na. Hindi ako nakapagpigil, Janica. Anito, muling nagmaneho. Nakapagpigil ng ano? Janica, I like you. Walang abog nitong pahayag at muli siyang tinitigan. Nawiwindang ding tumitig siya rito kasabay ng pagsikto ng kanyang puso. Gusto mo ako? Untag niya. Yes, Janica. At alam kong may mas ilalalim pang nararamdaman ko sa'yo. Tipid siyang umiti. Hindi pwede. Why not? May asawa ako, Johan. Pero iniwan mo na siya. Oo, pero legal pa rin kaming kasal. Do you mean ayaw mo sa akin? Bigla siyang kinabahan. Hindi. I mean, oo. Anong oo? Gusto rin kita pero... Pero? Hindi pa pwede ngayon. Kakausapin ko muna ang asawa ko para sa divorce namin. Wag. Anong wag? Nagkatitigan pa sila ng ilang sandali. I mean, wag ka magmadali, Janica. Anito pagkuwan. Ngumiti siya. Basta tuloy ang divorce. Tama ka. Dapat ako makipag-usap ng maayos sa kanya para makapagpatuloy na ako sa buhay ko na walang ibang alalahanin. Are you sure? Oo. Wala namang chance na mamahalin ko ang asawa ko. I don't even know his face. Kahit nasa katauhan niya ay wala akong idea. Basta ang alam ko lang, mayaman siya at negosyante. But he loves you. Ano yun? Anya nang hindi maintindihan ang sinabi nito dahil pabulong lang. Nothing. I'm just hungry. Bili na lang muna tayo ng almusal, Johan. Okay. Sa karinderya lang sila bumili ng almusal bago tumuloy sa bagong bahay ni Janica. Excited siya pagpasok ng bahay at kaagad nag-explore. Sinundan din siya ni Johan. Wow, naikabit na ang libreng aircon ko. Nasasabik niyang sabi nang makapasok sa kwarto ng second floor. Mag-almusal muna tayo bago mag-ayos ng gamit, Janica. Ani Johan. Sige, nagugutom na rin ako eh. Sabay na silang bumaba sa ground floor. Naroon na rin ang bagong appliances na binili niya noong isang araw. May dining at sala set ka na pala rito. Paano ang kitchen mo? Sabi ni Johan habang kumakain sila sa lamesa na meron pang bubble wrap. Meron na ako nabiling stove na may kasamang oven nasa kusina.
Mamaya ay gagamitin ko na yun sa pagluluto. Meron namang laman ng tangke ng gas ko. May lamang karne at gulay pala ang ref mo kaya naisaksak ko agad sa outlet. Oo, namalengke kasi ako kahapon. Mag-hire ka na rin ang kasama mo rito sa bahay. Bakit pa? Kaya ko namang mag-isa lang dito. Malulungkot ka, Janica. Mahina siyang tumawa. 2 araw lang naman ako maglalagi maghapon dito sa bahay. Dadalawin mo rin naman ako, di ba? Malapit lang kamo rito ang bahay mo. Siyempre, dito ako tatambay every weekend. Malawak pa ang space ng lupa rito. Pwede ako mag-garden. Tulungan mo ako Sure. Pagkatapos ng almusal ay sinimulan na nila ang pag-aayos ng mga gamit. Sa pagod ay umorder na lang sila ng hapunan at sabay silang kumain bago naghiwalay. Araw ng Miyerkules ay hindi pinapasok ni Enrique si Janica dahil masakit umuna ang puso nito. Malaya siyang gampanan ng pagiging presidente ng kumpanya. Sir, may update na po tungkol sa pinaimbestigahan yung picture na pinadala sa asawa niyo. Batid ni Leonard nang makapasok sa kanyang workplace. I knew it. Anya. Alam niyo na po kung sino ang sender? Yes, it's Laika. Yung kababata niyo po? Yes, at anak siya ng kaibigan ni Daddy. I didn't expect she would ruin my marriage behind my back. I have already called her, and she will come here anytime today. May pupunta ring pulis dito mamaya para damputin siya. Paano niyo nalaman na dahil sa picture na pinadala ni Laika ang dahilan kaya nilayasan kayo ni Miss Janica? Si Janica mismo nagpakita ng picture sa akin. Nang nahawakan ko ulit ang cellphone niya, kinopya ko ang picture at pinasa sa'yo. Dami account ang gamit ni Laika, pero malinaw na siya ang babaeng nasa picture. Sino naman yung lalaking kasama niya sa picture? I don't know, and I don't care. I never slept with her. Maya-maya ay may bisitang dumating, si Laika. Speaking of the devil. Bulong niya. Lumabas naman si Leonard nang makalapit sa kanya si Laika. Akmang yayakapin siya ng babae, ngunit iniwaksi niya ang mga kamay nito. What's wrong? Nakasimangot nitong tanong. Pinapunta mo ako rito para sungitan? Ilang buwan mo rin akong hindi kinakausap simula ay kinasal ka, Enrique. Anito. Pinapunta kita rito para sa mahalagang bagay, Laika. Ano yon? Hiniwalayan mo na ba ang bulag at inutil mong asawa? Uminit na ang kanyang bumbunan at marahas na tumayo. Nasa kanya sa leeg ang babae at itinulak padikit sa dingding. How dare you say that to my wife, lady? Gigil niyang sabi. Enrique, nasasaktan ako. Angal nito. Talagang sasaktan kita hanggang sa malagutan ka ng hininga. Diniinan pa niya ang pagsakal dito. Help! Napasugod naman sa kanila si Leonard at pinigil siya. Sir, huminahon kayo. Anitong nagpanik na rin. Pinakawalan din niya si Laika, pero nanginginig pa rin siya sa gigil. How dare you hurt me? Tinulungan lang naman kitang makalaya sa kasal na napilitan ka lang. Ani Laika. And who are you to decide for my life, huh? Dinuro niya ito. Napaluha na ang babae. I felt insulted when you suddenly married a blind woman, when in fact, I'm the one your dad chose to be your wife. Nangako ang daddy mo sa daddy ko na ipapakasal niya tayong dalawa. Dad is dead, and even if he's still alive, I will not marry you, Laika. What about your blind wife? Ano bang meron sa kanya at pinakasalan mo siya? Why can't you choose me? Because I don't like you. Janica is everything to me. Kahit hindi ako nakipagkasundo sa lolo niya, mamahalin ko pa rin siya. But you never lived with her. Alam ko ang nangyayari sa buhay mo, Enrique. He chuckled. What do I expect from a desperate and delusional woman like you? You stalk into my wife's life, taking all her details to humiliate her. You're pathetic, Laika. I won't let you get away with this. You will rot in jail. No, you can't do this to me, Enrique. I love you. Lumuhod pa ito at yumakap sa kanyang mga binti. Iniwaksi niya ito. I never trust you, Laika. You're not just ruining my marriage. Akala mo ba hindi ko alam na inutumo ang mami ko at nakipag-partner ka sa negosyo niya? Pero ninakawan mo siya? Mom told me everything, and she has already filed a case against you. Now wait for the police to arrest you. Napatayo ang babae at nataranta. Tatakas pa sana ito pero dumating na ang mga polis at dinampot to. You're heartless, Enrique. I swear, your wife will never love you. You can't take her back. Sabi pa nito. But I got her back. Anya, kumalma rin ang kanyang galit. Samantala, namimilipit naman sa sakit ng puson si Janica habang nakahiga siya sa kama.
Unang araw ng kanyang dalaw at hindi niya napaghandaan. Naglaba pa siya. Tanghali na hindi pa siya nakakabangon. Maya-maya ay may kumatok sa pinto ng kwarto. Bigla siyang kinabahan. "Sino yan?" tanong niya. "It's me, Johan." Sagot ng kumakatok. Binigyan nga pala niya ito ng spare key sa front door. Ewan ba niya at tiwalang-tiwala na agad siya sa lalaki. Napaupo siya bigla. "Tuloy ka, Johan," anya. Binuksan naman ito ang pinto at tuluyang pumasok. May bitbit itong itim na paper bag na malaki. "Kumusta ka na, Janica?" Tanong nito at inilapag sa mesita ang bitbit. "Masakit pa rin ang puson ko." Tinabihan siya nito sa kama. "Dahil ba yan sa period mo?" "Oo, nagbabad kasi ako sa tubig kaninang naglaba ako. Teka, bakit ka pala narito?" "Wala lang. Gusto lang kitang kamustahin. Pinauwi ako ni boss ng maaga. Wala na raw siyang ipapagawa. Dumaan ako rito kanina kaso nang tawagan kita sinabi mo na masakit ang puson mo. Kaya hindi na kita pinapasok sa trabaho." "Oo nga pala. Gusto ko sana samahan mo ako kanina kaso baka may importante kang gagawin sa opisina." Inakbayan siya nito. "Okay lang. Nag-cancel ako ng meeting para samahan ka. Bumili na rin ako ng lunch natin." "Talaga? Pero baka magalit ang presidente niyan." "Hindi siya magagalit. Siya nga nagpauwi sa akin, di ba? Saka ako ang boss niya." Natawa siya sa biro nito. "Ayos ka. Baka pareho tayong matanggal sa trabaho nito." "Ako ang bahala. Kumain ka muna para malaman na ng sikmura mo. May binili akong beef bulalo." Tumayo na ito at inasikaso ang pagkain nila. Presensya lang ata ni Johan ang kailangan niya at biglang kumalma ang sakit ng kanyang puson. Inalalayan pa siya nito na makahigop ng mainit na sabaw. "Kumain ka na rin, Johan. Kaya ko nang kumain mag-isa," anya. "Sige, pero lipat tayo sa lamesa para hindi ka mahirapan." Inalalayan na siya nito patayo. Lumipat sila sa round table at doon kumain. "Janica, may tanong ako." Basag ni Johan sa katahimikan. "Ano yon?" Sinipat niya ito. "Kung sakali bang suyuin ka ng asawa mo, bibigyan mo siya ng chance?" Bumuntong hininga siya. "Ngayon pa ba na may mahal na akong iba? Syempre hindi na." "Paano kung hindi naman talaga siya nag-cheat at mahal ka talaga niya?" Maniniwala pa ako na hindi siya nag-cheat, pero ang mahal niya ako? Imposible. Tumawa siya ng pagak. Ang totoo ay nakapagdesisyon na ako na hiwalayan ng asawa ko. Kumistod siya nang biglang hawakan ni Johan ang kanyang kanang kamay. "Don't do that, Janica." Eksaheradong sabi nito. "Ha? Bakit? Paano ako magiging malayang mahalin ka kung kasal pa ako?" "The truth is..." Bigla namang tumunog ang kanyang cellphone na nasa mesita. "Excuse me, kumain ka lang, Johan," anya saka tumayo. Nilapitan ni Janica ang kanyang cellphone at binasa ang mensahe ng kanyang binan. Sinabi na nito ang address ni Enrique roon sa Pasig City. "Narito rin sa San Antonio, Pasig ang bahay ni Enrique?" Bulong niya. Alam niyang sa Pasig City nakatira ang kanyang asawa dahil sinabi ni Vivian, pero hindi niya alam kung anong barangay. Pagbalik niya kay Johan ay ito naman ang may tawag sa cellphone. "I need to go, Janica. May emergency sa opisina at kailangan ako." Anito, napatayo na. "Sige, mag-ingat ka." Natigilan siya nang halikan siya nito sa mga labi. "Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka, ha?" sabi nito pagkatapos ng halik. Tumango lamang siya. 2 araw hindi nakita ni Janica si Johan dahil may binisita umano itong provincial branch offices kasama ang presidente. Naging abala rin siya sa pag-asikaso sa kailangan niya sa divorce. Kumuha siya ng divorce lawyer, isang eksperto sa family law na may affiliate firm sa US. Kaya mas madali nilang maaasikaso ang filing kahit nasa Pilipinas si Janica. "I already got the divorce form, Miss Janica. You just need to convince your husband to sign it," sabi ng abogada. Inimbita niya itong mag-lunch sa restaurant. Sabado naman at wala siyang pasok sa opisina. "Salamat, attorney. Pupunta po ako mamaya sa bahay ng asawa ko." Anya nang makuha ang form. "Once signed na ang form, ibalik mo sa akin para ma-process ko na at ng affiliate firm natin sa US. "Opo, pero kailan po kaya ma-approve ang divorce?" "Depende kung walang problema sa assets ninyong mag-asawa." "Hindi ko po sure kung anong usapan nila ng asawa ko at ng lolo ko. Nasa akin naman ang naiwang pera ng lolo ko. Malalaman natin once na-process na ang papers. Ang mahalaga ay makapirma na ang asawa mo." "Sige po, aasikasuhin ko agad." Tumango lang ang abogado.
Pagsapit ng hapon ay pinuntahan ni Janica ang address ni Enrique. Nasurpresa siya dahil sa subdivision din na yun nakatira si Johan. Nag-text na siya kay Enrique at sinabing pupunta siya sa bahay nito. Ito na nga ang bahay ni Enrique, sabi niya nang makababa ng taxi. Palapit na siya sa gate ng 2 palapag na bahay nang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya nasagot ang tawag ni Johan nang mapansin niya ito na kausap ang kanyang biyenan. Bakit narito sa bahay ni Enrique si Johan? Gilalas niyang tanong sa kawalan. Alis na po ako. Paalam ni Johan sa ginang. Palapit na ito sa kotse nito. Teka, hindi mo ba hihintayin ang asawa mo? Nag-text siya sa akin na pupunta siya rito kaya naghanda ako ng merienda. Sabi ni Vivian. She's not answering my call. Pupuntahan ko na lang siya bago siya makarating dito. Nawindang si Janica sa narinig na may asawa na si Johan. Inisip niya na baka kamag-anak din ito ni Enrique. Pero Rivera naman ang apelyido nito. Sandali lang, Enrique. Maya-maya ay pigil ni Vivian kay Johan. Hinarap ni Johan ang ginang. Mom, I need to go. What's wrong? May chat sa akin si Janica. Sabi niya may nakuha na siyang abogado na mag-aasikaso sa divorce niyo. You should stop her. What? Napakapit sa poste ng gate si Janica nang mapagtanto na si Johan at Enrique ay iisa. Bigla siyang nanlumo at sa halip na kumprontahin ang mag-ina ay pinili niyang lumisan. Bakit ganito, Enrique? Bakit mo ko pinaglalaroan? Nagpapanggap ko pa sa trabaho? Humihikbing tanong niya habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Maya-maya ay may bumusin ng sasakyan sa likuran niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad ngunit huminto ang itim na kotse sa kanyang tabi. Janica! Tawag ni Johan o Enrique. Tama ang hinala niya. Si Johan to. Hindi pa sana siya hihinto pero bumaba na ng sasakyan ang kanyang asawa at pinigil siya sa kanyang braso. Hinarap niya ito at sinampal sa pisngi. Ano ba ang gusto mo sa akin ha? Bakit mo ko pinaglalaruan? Lumuluhang tanong niya. Janica, hindi kita pinaglalaruan. Pero ikaw si Enrique. Nakita ko kayo ng mami mo kanina at tinawag kanyang Enrique. Narinig ko ring binanggit niya ang pangalan ko. Napabuntong hininga to. Fine. I'm Enrique. But I didn't pretend to fool you. Napanggap ako para malaman ang dahilan kung bakit ka lumayas. Ayaw mo naman kasi akong kausapin sa phone. Ngayon alam mo na ang dahilan. Huwag mo sabihin magsisinungaling ka pa. Let me explain about the cheating issue you insist on. Wala yung katotohanan. Baka na lang yun ni Laika na kababata ko. Kasi hindi niya matanggap na pinakasalan kita. Ipinipilit kasi niya ang kasunduan ng mga tatay namin noon. She's the one who sent you those photos to ruin your mind. Hindi ako ang kasama niya sa picture at never ako natulog kasama ng ibang babae. Inisto ka niya, kaya kanya napadalhan ng pictures. Nagkataon pa na nakalimutan ni mami na isend sa'yo yung hinihingi mo sa kanyang picture ko. Kaya wala ka na pagbasihan kung ako yung nasa pinadala ni Laika o ibang lalaki. Napahuli ko na sa mga pulis si Laika. Hindi lang naman yun ang kasalanan niya eh. Nagdispal ko din siya ng pera sa negosyo ni Mami. Mahabang paliwanag nito. Fine. Tanggap ko na ang katotohanang hindi mo ako niloko. Pero ang pagpapanggap mo bilang si Johan ay malabo ko na yatang maunawaan. Please hear me out, Janica. So nagpanggap kang si Johan para makumbinsi akong balikan ka, ganon? Yes, but not only that. I know you're mad at me. At kung haharapin kita bilang si Enrique, baka lalo mo kong layuan. Natakot ako na baka hindi ko na maisalba ang kasal natin. Yun lang ang dahilan? Para lang sa kasal natin? Dahil ba hindi kakayanin ng konsensya mo na sinuway mo ang pangako mo kay Lolo, ha? Usig niya rito. Hinawakan siya ni Enrique sa magkabilang balikat at pinakatitigan sa mga mata. Yan ang naisip ko nung una, Janica. But when I started getting close to you, I realized that I really like you. Pero bakit hindi mo ako dinadalaw noon sa Batangas? Hindi ka na nagpakita pagkatapos ng libing ni Lolo. Ang mami mo lang ang bumisita sa akin sa ospital. Kahit nung katatapos ng kasal natin sa US, hindi mo ako sinamahan pa uwi at caregiver lang ang kasama ko. Alam mong mag-isa lang ako at kailangan kita. Pero wala ka. Mas lalo mong ipinadama sa akin na inutil ako at mag-isa na lang sa buhay. Nung nagpagamot ako sa Amerika at sinabi ni Lolo na ikakasal tayo, akala ko meron na ako masasandalan kahit papaano. Pero mula nun, hindi na kita naasahan pa. Kahit man lang sana pa-plastic na ipadama mo sa akin na may asawa ako at hindi ako mag-isa, lalo na nung namatay si Lolo. Pero wala ka, Johan. I'm so sorry, Janica.
I didn't mean to hurt you and make you feel that way. Pagkatapos ng kasal natin sa US, may inasikaso pa ako. I processed my grandfather's property. Nagkagulo pa kasi kami ng kapatid ni Daddy, kaya tumagal ako ng ilang buwan dun. At pag uwi ko na Pilipinas, inasikaso ko naman ang nabili kong lupa sa lolo mo. Kasi papatayuan na ng planta ng kuryente. Namatay naman ng lolo mo at naging busy na ulit ako. Isa pa, ayokong ma-pressure ka sa kasal natin, kaya binigyan kita ng time na makapag-adjust. Ayaw ko ring maabala ang pagpapagamot sa trauma mo dahil sa aksidente at sa eye surgery mo. Sana paniwalaan mo ko. Binalikan kita at pupuntahan na sana sa bahay sa Lipa. Gusto kong malaman mo na gusto kong magsimula ng buhay kasama ka. Pero sabi ng mga kasambahay at ni Mami, naglayas kang araw. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa'yo. Pinahanap kita pero hindi agad kita nakita. Until Leonard found out na isa ka sa applicant namin. Kaya hindi na kita pinakawalan pa. Unti-unti ay naglalaho ang galit sa kanyang puso at naniwala sa mga paliwanag ni Enrique. Pero hindi mo talaga ako gustong pakasalan noon. Nagustuhan mo lang ako nang nagpanggap kang si Johan, di ba? No. I felt something special for you since I met you on your grandfather's farm, Janica. Do you remember the roses? Natigilan siya nang maalala na madalas may nagbibigay sa kanya ng rosas noong nasa farm pa siya ng kanyang lolo. Ikaw yung nagbibigay ng rosas sa akin noon? Manghang untag niya. Oo. Ilang araw na akong babalik-balik noon sa farm ng lolo mo para makumbinsi siyang ibenta sa akin ng lupa. Then I saw you in the garden. Napatanong ako sa lolo mo kung bakit ka nabulag at nakwento niya ang dahilan. Nung sinabi niya na may taning na ang buhay niya, inalok ko siya ng deal. Yun nga ang pakakasalan kita at ipapagamot. Pumayag siya kapalit ng pagbenta ng lupa sa akin. Nagimbal siya. Akala ko si lolo ang pumilit sa'yo na pakasalan ako. We both agreed with the deal, Janica. Pero ako talaga nagsuggest nun sa kanya. Your lolo doesn't want you to be alone. Lalo na't may sakit ka kaya pumayag siya at pinangako ko sa kanya na hindi kita pababayaan. Inisip ko noon na baka awa lang ang naramdaman ko sa'yo, kaya hindi ko rin sineryoso. Pero nitong nagpanggap ako bilang si Johan, nakumbinsi ako na gusto talaga kita. And now, I fell in love with you harder. Mahal mo rin ako, di ba? Kaya please, wag mong ituloy ang divorce, Janica. Oo, mahal kita bilang si Johan. I'm also Johan, and I just used my mother's surname. Iisa kami ng pagkatao. Naging mashowy lang ako ng emotion ko nang mas nakilala pa kita. I was once a cold and workaholic person. But because of you, everything has changed. Pero, saan mo naman napulit ang pangalan Johan? Tanong niya. It's my nickname. I didn't share Johan's name with anyone not close to me. Si Lola at parents ko lang ang tumatawag sa akin sa palayaw ko. But you allowed me to call you Johan. Yes, because you're an important person. You own me, everything about me. I'm willing to entrust you with my whole life because I love you so much, Janica. Please be still my wife. Don't divorce me. Muli siyang napaluha, ngunit dahil nasa tuwa. Mahal din kita. Hayaan mo akong tawagin kang Johan. At papayagan din kita na tawagin ako Nika. My nickname. Anya. Sure. Kung ano mas gusto mong itawag sa akin, I would love it. As long as you're mine, I will never do anything against your will, Nika. Can we live together now as husband and wife? Paulit-ulit siyang tumango. Bigla naman siya nitong niyakap ng mahigpit. Paggawan ay siniil nito ng mapusok na halik ang kanyang mga labi. Nakaagad naman yan tinugon. Let's go meet my mom, okay? Anito paggawan. Sige, namimiss ko na rin ang mami mo. Anya. Iginiya na siya nito papasok ng kotse at bumalik sila sa bahay ni Johan. Sinalubong na sila ni Vivian sa labas ng bahay. Janica, you're finally here, Iha. Sabik na sabi ng ginang. Noon pa man ay mabait na talaga ito sa kanya. Nang makababa siya ng sasakyan, ay kaagad siya nitong nilapitan at niyakap. Sorry, Mommy. Alam kong na-stress din kayo dahil sa paglalayas ko. It's okay. I understand you. Ang mahalaga ngayon ay bumalik ka na. Bumaba na rin ng sasakyan si Enrique at sabay na silang pumasok ng bahay. Naghanda pa ng merienda ang ginang. Ano na ang plano niyong dalawa ngayon? Tanong ni Vivian nang kumakain na sila sa hapag. Kung ano ang plano ni Janica, yun ang masusunod, Mom. Ani Enrique. Gusto ko sana dun kami tumira ni Johan sa bagong bahay ko. Malapit lang naman po yun dito. Sabi niya.
Paano itong bahay mo, anak? Uuwi pa rin naman kami rito, pero mas maganda kung dito ka na tumira, Mom. Ibenta mo ng condo unit mo. Ito naman talaga ang family house natin. Good idea, son. Namiss ko ring tumira rito. Nakangiting wika ni Vivian. Siya nga pala, Janica. May isa pa akong itatama. Pagkawa na isabi ni Johan. Ano yon? Ginupo na naman siya ng kaba. Ang kumpanya kung saan ka nagtatrabaho ay pag-aari ko. At akong presidente, hindi si Leonard. Nawindang siya. Nabanggit sa akin ni Mommy Vivian na may-ari ka ng electric cooperative at hindi naman niya sinabi ang pangalan ng kumpanya. Ikaw pala ang boss ko? Yes, pero nakafocus ako sa internet provider business ko. Ano pala si Leonard talaga? Siya ang executive assistant ko. Nakiusap lang ako sa kanya na magpalit kami ng posisyon. Kasi baka kapag nalaman mo na ako ang boss mo, baka lalo kang magalit at lumayo. Bigla siyang natawa nang may napagtanto. Now it makes sense kung bakit naiilang si Leonard na utusan ako at todo respeto ang mga empleyado sa'yo. Nakurot niya sa tagiliran ng asawa. Oh, sorry na. Gusto ko lang namang mapalapit sa'yo eh. Don't get mad, okay? Hindi naman ako galit. Natutuwa pa nga ako kasi ramdam ko ang care mo sa akin bilang empleyado. At maling impresyon ng iba na masama ang ugali mo. So, wala na ba akong atraso sa'yo? Wala na. Malapad siyang umiti. Wait. May kukunin lang ako sa kotse. Maya-maya ay paalam ni Enrique. Tumayo ito at lumabas ng dining. Nabaling naman ang atensyon ni Janica sa kanyang butihing biyanan. Maswerte talaga siya rito. Natutuwa ako at natutuhan din ninyo ni Enrique na mahalin ng isa't isa, Janica. I know it will happen. At kulang lang kayo ng panahon na magsama. Ani Vivian. Napangiti siya. Oo nga po, Mommy. Nagustuhan ko si Enrique nung nagpapanggap siyang si Johan kasi sobrang caring niya sa akin. I miss calling him Johan too. Pero walang pagpapanggap sa ugali ng anak ko, Janica. He's indeed the caring son. Sadyang maagang niyakap ni Enrique ang negosyo dahil sa pressure sa pamilya ng lolo niya. Nagkaroon kasi ng agawan sa mana at hindi nagawang ipaglaban yun ng daddy niya. Ayaw kasi ng daddy niya sa business at mas gusto maging piloto. Kaya nung nagtapos siya na business course, mag-isa niyang inilaban ang karapatan nilang mag-ama. Naintindihan ko na po ang asawa ko at natutuwa ako kasi nagagawa na niyang maglaan ng oras para sa ibang bagay at hindi lang puro trabaho. And thanks to you, Janica, my son knows what matters to him now. Mas magiging buo ang pagsasama niyo kapag nabigyan niyo na ako ng apo. Lumapad ang kanyang ngiti. Maganda ang ideya na yon. Maya-maya ay bumalik si Enrique at may hawak ng isang tangkay ng pulang rosas. Nakangiti itong lumapit sa kanya at biglang lumuhod sa kanyang harapan. My dearest wife, the best girl in the world, I'm kneeling in front of you now to ask you to marry me again. Masuyong pahayag nito. Natatawang kinuha niya ang rosas at inamoy, pero napansin niya ang makinang na bagay sa loob ng rosas. Teka, ano to? Tanong pa niya at kinuha ang singsing na nasa loob ng bulaklak. That's a ring, my dear. Once you put that on your finger, that means you agree to marry me again. But we're already married. Yeah, but this time, I want to marry you in the church. At dito sa Pilipinas. Shall we? Nakangiting isinuot naman niya sa kanyang palasinsingan ng singsing. At sino ba ako para tanggihan ng alok na pinakamamahal kong asawa? It's a yes, my dear. Anya. Tumayo si Johan at bigla siyang siniil ng halik sa mga labi na kanya namang tinugon. Napapalakpak naman sa tuwa ang kanyang biyanan. Ako na ang bahala sa kailangan niyo sa kasal, mga anak. You should set the date as soon as possible. Then mag-honeymoon kayo. I'm eager to see my grandchildren. Masayang ani Vivian. Sabay pa silang tumawa ng mag-asawa. Sure, Mom. Tura ni Enrique. Wala pa pala tayong honeymoon, Johan. Anya. You can choose the place for our honeymoon, dear. Sa Batangas na lang. Your choice, wife. Muli namang naghinang ang kanilang mga labi. Hindi na natuloy ang pagpa-file ni Janica ng divorce. Sa sumunod ngang buwan ay nagpakasal din ng mag-asawa sa simbahan. Naglaan sila ng 2 weeks para sa kanilang honeymoon. At 1 taon nang lumipas ay biniyayaan din sila ng malusog na kambal na babae. Natupad din ang boutique business ni Janica. Magkatulong silang mag-asawa na pinapalago ang kanilang mga negosyo pero mas priority nila ang pamilya lalo na ang kanilang mga anak. Sa wakas,
Natagpuan na nila ang tunay na kasiyahan, pagmamahal na matibay, pamilya na buo, at pangarap na sabay nilang tinutupad. Natutuhan din nila na kahit gaano kalalim ang pagmamahalan, hindi maiiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan at sikreto. Ngunit sa pamamagitan ng honest communication, tiwala at pasensya, ang bawat pagsubok ay nagiging hakbang patungo sa mas matibay na relasyon. Ang kanilang kwento ay paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa ligaya, kundi sa pag-unawa, pagtanggap sa pagkukulang, at pagpili ng magmahal sa kabila ng lahat. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.